Hello, good morning to mga kalalab ko. Ayan, nandito tayo ngayon at may kasama ako na isa na ring member ng Elites NFAR. But before, ang kanyang trabaho is tailor sa Ayala Mall sa Taguig. Nag-employment siya doon, nabot siya ng 5 years pero na-realize niya na kulang pa rin, hindi pa rin sapat yung sahod niya, kaya naisipan niyang pumunta ng Taiwan. At that time gusto niya sa factory but close, walang available, kaya caregiver siya. And then right now 1 year lang siya sa 1 year lang siya sa Taiwan, and then nakilala niya tong Elites NFAR, and then nag-decide na agad siya na mag-pull out na kasi nakita niya dito sa Elites NFAR na talagang marami ng OFW ang nabago at talagang nakita niya rin na dito talaga matutupad yung mga pangarap niya, kagaya ng mga nauna. Ang sabi nga, pag may nauna, kami na yung kasunod. Diba? Kami na next. Kaya sa mga OFW na makakanood ng video na to, ayan, hindi lang yung pagiging OFW natin ang natin para kumita tayo, kundi meron pang isang community na talagang tutulong sa family natin. At kagaya ko, ako nakauwi na rin 13 years OFW sa Kuwait, at ngayon ay nakauwi na rin dahil dito sa Elites NFAR. Before na hindi ko nakita ang Elites NFAR, bilis ko no. Before na hindi ko to nakita, ang sabi ko sa sarili ko, 5 years pa ako, gusto ko pang mag-stay sa Kuwait. 5 years pa para dahil gusto ko pa rin makaipon kasi may anak akong architect. Next year is graduate na siya. So kaya nag-decide ako na gusto ko 5 years pa para may ipon ako, and then pag-uwi makapag-business. But before last year lang, yan, nakilala ko itong Elites NFAR. Nakapag-decide na ako na ito na yung gagawin kasi yung anak ko rin is naandi dito na rin. Ginagawa na rin tong business. Isa siyang fruit vendor at ngayon na ginagawa na rin tong business. Kaya sabi nga na anak ko, maumuwi ka na pang ginagawa mo dyan sa Kuwait. Dito na tayo sa gawin na natin tong business. Ayan, kaya sa mga OFW na kagaya namin, ngayon ko lang din natutunan, sabi ng mentor namin, kayong mga OFW dapat pagdating nyo sa ibang bansa, ang una nyong tulungan sarili nyo. Bakit daw? Kasi kami lahat yung kung may problema sa pamilya o kapatid man yan, kami yung hinihingian ng tulong. So dapat talaga ang sarili muna namin, tulungan namin para magkaroon kami ng extra income, para kung halimbawa man mayroon sa emergency, wala pa man kaming sahod, at least meron pa din kaming ibibigay. Ganyan kabait ang mga OFW. Yeah. Di ba? Kaya ayan, ibibigay ko na sa inyo si Dame Agbayani. Ayan, kararating lang niya dito sa dito sa Cebu kagabi, alas 3 na madaling araw ka ba dumating? Opo. Ayan, kagarating lang niya dito, nandito na rin siya kasi lahat kami mga OFW pag nag full time na dito na talaga kami sa Cebu, dahil yung mentor namin is hindi naman siya dito taga Cebu, pero dito na lang talaga. Walang puti na mukha ko, ang daming cream. Dito na talaga yung dumami yung member niya hanggang sa talagang inabot na yung naka-create na ang aming community ng 120 millionaire. Wow. Ayan, kaya sa makakanood na to, tayo na talaga yung next. Ayan, ibibigay ko muna kay Coach din. Hingan natin siya ng konting bakit. Maganda siya yung nagkwento no? Kaysa sa akin. Oo. Maganda yung siya yung nagkwento bakit nagustuhan niya rin tong paano ko nahanap tong Elites NFAR Coach? Hindi, bago ka muna nung nagtrabaho ka muna. Ano yung mo nung nagtatrabaho ka? Sa employment. Oo. Nung 5 years po ako as employment, okay naman po siya. Pero syempre, nasa basic lang po tayo, nasa Manila rate, kumbaga, magkano lang po 'yun. Pero overtime, dun din nadadagdagan yung natin. Napaka-konti lang yung idadagdag, Coach, which is single mama ko eh. Kaya yung pambayad sa rent sa sa bahay, tubig, lahat-lahat na yun, nagkukulang pa din. So, in 5 years ko sa employment, nag-decide pa rin ako maging OFW po sa Taiwan. Tapos, yun po, as a caregiver doon, yung expectation ko tsaka reality ko,
sa caregiver. Akala ko, mag-aalaga ng, kasi yun ang training namin. Pagdating ko doon, all around. Ang laki ng bahay, 5th floor. Tapos all around talaga. Ayun, parang, coach, na-realize ko, may kasama ako noon, which is 10 years na siya doon. Sabi ko sa isip ko, parang 10 years na siya, pero ba't ganito? May utang pa din. Sabi ko, parehas kami. Still now nandun ka rin. Yes, coach. Nadatnyan mo pa. Nadatnan ko na ganun pa rin, 10 years na siya. Ako mag-go 1 year. Kaya, hiniling ko kay Higher Creator. Sabi ko, nag-pray talaga ako na bigyan ako ng magandang opportunity para makasama ko na din yung mga kids ko. Kasi sila lang yung nasa bahay, kakamatay yung mother ko. Ayun, that time coach, mamap ako ng floor, umiiyak ako, ganun. Tapos nang tanghali, magla-lunch ako noon. Ayun, nakita ko yung sa LH Empire may page kay Coach Grace. Ayun, naghaw ako doon. Tapos yun in-explain niya, then yun na yung start. Ayun na yung nag-start. Tapos iba kasi yung feelings na yung community na yun na nag-pray mo na hindi ko naman akalain, coach. That time na ibibigay agad sa'yo. Oo, naibibigay po sa akin. Tapos may time na hindi ko siya pinapansin. Pero yung parang bumabalik pa rin. Parang sabi ko, attend ako ng Zoom pagkatapos ng work ko. Parang ganun, coach. Yung parang namamagnet ka. Oo, tapos yung nag-attend ako ng Zoom, parang nagugusbump ako. Yung sarap talaga. Yung nagugusbump din ako sa'yo, nagkukwento ka lang. Yun, coach. Sobrang sabi ko, iba to. Kasi nag-global ako dati sa Singapore kasi nag-employment ako nanggaling na po ako ng Singapore 2 years, Hong Kong 2 years, then yun nga, uwi 5 years ako sa Ayala, then sa Taiwan. Ba't yan ba yung anak mo, coach? Dalawa lang anak mo kung saan ka nakarating. Single mom tayo, coach. Kaya nga, single mom tayo kung saan ka nakarating, dalawa lang anak mo. Ang single mom kasi is very strong. Yes, maigi na lang pala, nakita mo tong Elites Empire, no? Yes po, sobra. Sobra yung feelings. Parang coach, tawag nung nag-member na ako, sabi ko, di ba, 1 year lang ako. Sabi ko sa isip ko, uuwi ako. Sabi ko, ito lang dala ko, yung last sahod ko, coach. Para makapag-member lang ako, may gagawin ako. Tapos yun, sabi ko sa sa isip ko, yes, makapag-start na ako. Sabi ko ganun. Tapos umuwi ako. Yun pala, may VIP. Ayun. Sabi ko, saan ako kukuha na ito? Sabi ko, umuwi na ako. Pero sobra, thankful talaga ako kay Lord, kay Higher Creator. Kasi nga, coach, ang nangyayari sa atin, di ba? May purpose ang nangyayari sa ating lahat. Yung bang hindi naman natin hinahangad, pero parang bigla na lang dumadating sa akin, bigla tayong nagkaka-idea na ito yung gawin natin. Tama? Sobra po. Kaya ganon. Kaya yun, kung nandun pa po ako sa siguro hindi ako nakagawa ng pang VIP ko. Kaya nga. Yes. Nakagawa po ako ng pang VIP ko dahil sa anak ko yung nag-push sa papa ko na magsanla po ako ng bukid namin. Ay, ang galing naman. Yes, grabe. Nagsanla po ako ng bukid namin para po dito. Tsaka yung full support po yung father ko. Kaya yun yung kagandahan. Yes po, kaya yung goal ko ngayon, sila, pagka nagkaroon po ako ng sila yung una. Yes po. Ayan, thank you kasi nag-decide ka din agad. Ayan, sa mga OFW na mga kagaya namin, ayan, try nyo lang din kasi wala namang mawawala. Ayan, thank you coach, thank you for watching. I hope you enjoy my video. Kaya mga ka-OFW, kayo na next!